Maraming salamat po, Pastor Bok. Magandang hapon po sa ating mga kapatid na magaganda at mga gwapo. Ating tinatalakay ay ang panalangin ng Panginoon, yung pong Ama namin, na makikita natin sa Aklat ng Mateo. At ngayon pong araw na ito, ay ang ating Panginoon bilang 51 ay matatagpuan sa pahina 126 at may ganitong katanungan. Ano ang ikalimang pagsamo? At narito po ang kasagutan. At patawarin mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin, na ang ibig sabihin ay alang-alang sa dugo ni Kristo. Huwag mong ibilang sa aming mga hamak na makasalanan ang anumang pagsalansang o kasama ang nananatili sa amin kung paanong nakikita namin ang patutong ito ng iyong biyaya sa aming sarili. Kung kaya kami ay puspusang nagpapasiya na taos-pusong magpatawad sa aming kapwa. Ang konsepto po ng mensahe ay mula kay Dr. Reuben Blendok. Ang pamagat ay magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, ang ikalimang kahilingan sa panalangin ng Panginoon ay tungkol sa kapatawaran. Ito'y tungkol sa pagbitaw ng mga kasalanan, paglimot sa mga nagawang mali, at hindi pagkimkim ng sama ng loob. Makikita natin dito ang dalawang uri ng kapatawaran. Ang kapatawaran ng Diyos sa atin at ang kapatawaran sa isa't isa. Ang una ay kapatawaran ng Diyos sa atin. Madali itong maunawaan. Sino ba ang nagkasala sa Diyos? Tayong lahat. Sino ang nangangailangan ng kapatawaran ng tanging si Kristo lang ang makapagbibigay? Tayong lahat. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran at ito'y binigay na sa atin ng Diyos na puno ng kapatawaran ng awa. Kapag nananampalataya kay Kristo, hindi nabibilangin ang iyong mga kasalanan laban sa iyo. Sa halip, ikaw ay itinuturing na sa matuwid dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pangalawa ay ating kapatawaran sa isa't isa. Hindi ito kasindali ng unang kapatawaran. Sino ba sa atin ang kailangang magpatawad sa kapwa? Tayong lahat. Sino ang kailangang magpakita ng kabutihan sa kapatid? Kaibigan, kapitbahay, tayong lahat. Dahil sa tuwing nakikisalamuha tayo sa iba, hindi may iwasang may masaktan o makasakit, magkasala at magawan ng kasalanan. Kaya mahalagang pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad. Balikan natin ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Siya ang ating halimbawa at gabay sa pakikitungo sa iba. Sa panalangin ng Panginoon, malinaw ito sa ikalimang kahilingan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad. Wala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin,
kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganoon din dapat tayong magpatawad sa iba. Bagamat mahirap ang pagpapatawad, ay napakaganda. Nakapagpapalaya at higit sa lahat, nagbibigay papuri sa Diyos. Ito ang tema ng mensahe mula sa salita ng Diyos na binuod sa araw ng Panginoon bilang 51. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Meron pong 3 bagay tayong pagbubulid-bulayan. Ang una, may malaya o libreng kapatawaran. Ang pangalawa po, may ganap na kapatawaran. At ang ikatlo, may aktibong kapatawaran. Atin pong isa-isahin. May malaya o libreng kapatawaran. Ang pinakamahalagang bagay na masasabi natin tungkol sa kapatawaran ng Diyos, ito ay libre. Sapagkat kung hindi ito libre, wala tayong pag-asa. Kung ang Diyos ay hindi ganap na mahabagin at mapagpatawad, wala tayong kaligtasan. Ngunit sa kanyang kabutihan, ipinagkaloob niya sa atin ang walang katumbas na biyaya. Paulit-ulit, sorry. Sa paulit-ulit na pagkakamali ng iba, kahit ang pinakamabait na tao ay maaaring mawala ng tiwala kung patuloy na binibigo. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay nangangahulugang siya'y nagpapatawad ng malaya. Pinawalang bisa niya ang mga paratang, kinakalimutan ang nakaraan. Isinasantabi ang kasalukuyang kasalanan at nililinis kahit ang mga kalamang kasalanang darating. Kailangan natin ito dahil napakalaki ng naipon nating kasalanan. Isipin mo ang kwento ng mga taong gumagawa ng sunod-sunod na krimen. Nagnanakaw ng kotse, nagnanakaw sa tindahan, pumapasok sa mga bahay at nang-hold up ng istasyon ng gasolina. Sa bawat oras, dumarami ang kanilang mga kaso at lumalala ang kanilang kalagayan. Ganito rin ang buhay. Hindi nga lang ito kasing dramatiko, pero bawat aspeto ng ating buhay, nakapag-iipon tayo ng mga kasalanan, pagkukulang, pagsuway, kawalan ng pananampalataya. Deserve natin ang walang hanggang parusa, pero hindi ito pinataw sa atin. Ang kapatawaran ng Diyos ay libre, pero hindi tulad ng mga bagay na libre na iniisip natin. Mumurahin, sira, at walang kwenta. Ang kapatawaran ng Diyos ay napakahalaga. Bakit tayo pinatawad ng Diyos? Sabi ng Katesismo, ito'y alang-alang sa dugo ni Kristo. Hindi kailangang magpatawad ng Diyos. Pero ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang nagbayad ng lahat. Ang kanyang buhay, dugo, at pakikipag-isa sa Ama. Pero sa atin, ito'y libre. Pero para kay Jesus, napakamahal na kabayaran. Kung naniniwala tayo, pinatawad tayo ng Diyos agad-agad, kahit gaano tayo kabagal matuto. Tinatawag niya tayong mga kaibigan, kahit paulit-ulit natin siyang binigo. At dahil pinatawad tayo ng Diyos, tinatawagan din tayo magpatawad sa iba. Ito ang aral na nakapaloob sa panalangin ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin
sa mga nagkasala sa amin. Matapos makita ang kagandahan ng kapatawaran ng Diyos, mapapansin natin kung gaano kabigat ang panalangin ito. Dapat nating maunawaan ito ng tama. Nangahulugan ba ito na kailangan muna nating gumawa ng mabuti bago magpatawad ng Diyos? Hindi. Ang kapatawaran ng Diyos ay laging libre at hindi nakadepende sa ating gawa. Sa halip, itinuturo nito sa atin na maging mapagpakumbaba. Pinatawad ako ng Diyos. Ang pinakamasamang kasalanan, kahit wala akong ginawa, para karapat dapatin ito. Kapag naisip natin ito, natututunan nating hindi tayo mas mabuti. Kaysa iba, hindi mas mabait kaysa taong iniiwasan natin o sa taong mahirap pakisamahan. Ang panalangin na ito ay nagtuturo rin ng pasasalamat. Pinatawad ako ng Diyos. Dati akong hinatulang makasalanan. Ngunit ngayon ay may kapayapaan ako sa Diyos. Ngayon at magpakailanman. Pinatawad niya ako at binihisan ng katuwiran ni Kristo. Ang tanong ngayon, ano ang magagawa natin bilang pasasalamat sa Diyos? Hindi natin siya mababayaran, pero biyayang tanggap natin, nais nating maglingkod sa Kanya araw-araw. Sa pinakamakapangyarihang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang pagpapatawad sa iba. Kapag pinatawad ka ng Diyos, gusto mo ring ipasa sa iba. Ang biyayang ito ay lumalawak at dumadaloy. Sabi ng Katesismo, makikita ang biyaya ng Diyos sa atin kapag tayo'y determinadong magpatawad sa ating kapwa. Tinuturuan tayo ng kapatawaran ng Diyos kung paano makitungo sa iba. Sabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talatang 32, maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Magpatawad, gaya ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang kapatawaran ng Diyos ay ating gabay. Agad may pasensya at puno ng kabutihan. Bagamat mahirap magpatawad, sa Diyos tayo hugot ng lakas. Kapag iniisip natin ang sakripisyo ni Kristo, natututo nating bitawan ang sakit, kalimutan ang nakaraan, at magpatawad ng may kabutihan sa magitan ng kapatawaran na bibigyang karangalan ang Diyos. Yan po ang sinasaad ng unang aspeto na may malaya at libreng kapatawaran. Dadako po tayo sa pangalawa. At ito po ay may ganap na kapatawaran. Araw-araw, dapat nating ipanalangin ang ganitong klase ng dalangin. Tandaan niya, Panginoong Diyos, maawa po kayo sa akin, isang makasalanan. Ang kapatawaran ng Diyos ay buo at walang kulang. Kung pinatawad lamang ay ang masama nating gawa, mananatili tayong nawawala. Kung ang natakpan lang ay ang masamang isip at salita, wala pa rin tayong pag-asa. At kung ang patawad ay para lamang sa mga nagawang mali, kulang pa rin. Dahil kailangan din nating mapatawad sa mga mabubuting bagay na hindi natin nagawa. Pero ang kapatawaran ng Diyos ay ganap. Sabi ng Katesismo, huwag ninyong ituring laban sa amin ang anuman naming kasalanan. Yan po ang sinabi sa question and answer 126 na ating tinatalakay. Walang kasalanan
na binibilang ng Diyos laban sa atin. Para sa Kanya, walang parsyal o kalahating kapatawaran. Ito rin ang malinaw na turo ng Biblia sa Isaiah 38:17. Nanalangin si Ezekias, "Iniligay mo ang lahat ng aking kasalanan sa likuran mo." Ang lahat ng kasamaan ni Ezekias ay inilayo ng Diyos sa kanyang paningin, ganap na pinatawad. Yan, kanina tinalakay po natin. Sa Isaiah, Kabanata 43:25, sinabi ng Diyos, "Ako ang nag-aalis ng iyong mga kasalanan, alang-alang sa aking sarili." Sa bahay, madalas naubusan ng panulat para takpan ang mga pagkakamali at pagsusulat o sa gawaing bahay. Pero ang Diyos, walang katapusang kakayahang burahin ang ating kasalanan na para bang hindi ito kailanman mangyari. Sinabi rin niya, "Hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan." Sa Isaiah Kabanata 44, talatang 22, idinig na ng Diyos, "Pinawi ko ang iyong mga kasalanan na parang ulap, ang iyong mga pagkakasala na parang hamog sa umaga." At sa Mikas, Kabanata 7, talatang 19, sinabi, "Ihahagis mo ang aming mga kasalanan sa kalaliman ng dagat." Ganito, inaalis ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, kasama na ang masasamang layunin, ang nagawang pagkakasala at pati ang alaala nito. Ganap na kapatawaran. Ang ganap na kapatawaran, ito ang modelo at inspirasyon natin para magpatawad ng iba. Ang kapatawaran ng Diyos ay perpekto. Hindi siya nagpapadala sa kahit isang kasalanan para magbago ang pagmamahal niya sa atin. Ganito rin dapat ang maging kapatawaran natin. Walang kahit ano ang dapat makasira sa pagmamahal na iniutos ng Diyos na ipinakita natin sa iba. Alam natin mahirap ito. Kahit sabihin natin nakapagpatawad na tayo, minsan, nananatili pa rin ang galit sa puso. Naalala rin pa natin ang mali ng ating katrabaho, magulang, o dating kaibigan. Minsan, kahit tapos na ang issue, dala pa natin ito, ang sama ng loob. Pero tinatawag tayo ng Diyos na magpatawad ng ganap. Ayon sa katekismo, dapat tayong maging lubos na determinadong magpatawad mula sa puso. Yan po ang sabi sa ating tinatalakay, question answer number 123. Pansinin ang tatlong salitang ito. Lubos. Determinado. Mula sa puso. Hindi sapat basta magpatawad ka lang. Kailangang buo ang loob natin na gawin ito. Hindi mo basta pinapatawad na kita. Pero sa puso mo, masama ka lang. Di po ba? Kapag taintim natin tinanalangin ang panalangin ng Panginoon, dapat natin suriin ang ating puso. Ano-ano ba naman ang ating puso? May mga kasalanan bang hindi ko pa kayang kalimutan? May mga galit ba akong inaalagaan laban sa asawa ko? Laban sa isang kapwa mananampalataya? May hinanakit ba akong dinadala? Sa puntong ito, kailangan nating balikan ang modelo ng Diyos. Ang Diyos ay walang galit o hinanakit. Ganito rin dapat ang ating pagsisikap. Para sa Diyos, ang mga kasalanan natin ay tapos na. Wala nang halaga at hindi na muling
babanggitin dahil kay Kristo. Ang mga ito ay hindi usapin. Hindi rin dapat ang layunin natin magpatawad ng iba, huwag nang balikan ang pagkakamali ng iba. Sa magitan nito, maaari tayong mamuhay sa tunay na kapayapaan at pagmamahalan, gaya ng hangarin ng Diyos para sa atin. Yan po yung ikalawang konsepto. May ganap na kapatawaran. At dato po tayo sa ikatlo. May aktibong kapatawaran. Mas malakas ang epekto ng gawa kaysa salita. Totoo rin ito, sa kapatawaran, hindi sapat na sabihin lang, pinapatawad na kita. Kailangan din natin itong ipakita. Tingnan natin kung paano kapag mapagpakumbaba tayong tumawag sa Diyos, para patawarin tayo, pinapatawad niya tayo ng aktibo. Ano ang ibig sabihin na aktibong kapatawaran? Kapag pinatawad tayo ng Diyos, hindi natin naririnig ang isang pahayag mula sa langit. Hindi rin ito nakatanggap ng buwanang account statement. Pero sa magitan ng malinaw na patotoo ng banal na Espiritu, pinapaalam ng Diyos sa atin ang kanyang kapatawaran. Kanyang sinasabihan ng ating makasalanang puso na tayo ay nilinis ng Kanya at pinapawi ang ating pag-aalala sa magitan ng Kanyang kapayapaan at kagalakan. Sa Kanyang kabutihan, ipinapakita rin ng Diyos na pinatawad na niya tayo. Binubuksan niya ang ating mga mata upang makita ang Kanyang salita at mabasa na ito ay para sa atin. At maunawaan na ang mabuting balitang ito ay pinagkaloob para sa atin. Ipinapakita rin ng Diyos ang Kanyang kapatawaran sa magitan ng pagtatrabaho sa ating puso. Tinutulungan niya tayong layuan ang kasalanan at gawin ang tama. Ang Kanyang kapatawaran ay buhay at gumagalaw. Paano natin maisasagawa ang kapatawaran mula sa salita patungo sa gawa? Paano ito nakikita sa ating buhay? Unahin natin ang negatibo bago ang positibo. Ang negatibong aspeto ng kapatawaran, hindi na natin paniniraang puri ang kapatid na mahirap pakisamahan. O ipagkakalat ang chismis laban sa taong naka-open sa atin. Hindi natin iiwasan ng ating dating kaaway sa parking lot ng simbahan. O babaliwalain siya. O isiyin pa ang kanyang mga nakaraang pagkakamali kapag wala tayong ginagawa. Positibong aspeto. Ang positibong aspeto ng kapatawaran, kailangan nating umabot sa kanila ng may pagmamahal. Lapitan natin ang magulang na lagi nating kaalitan. Magpakita tayo ng kabutihan sa kasamahang sinira ang ating pangalan. Ipakita natin ang kabutihan at pagiging magiliw sa taong matagal nang sinusubok ang ating presensya. Kahit ito, ang huling bagay na gusto nating gawin. Kahit na malayo na ang taong nakasakit sa atin, pinapakita nating tunay ang ating kapatawaran sa magitan ng pagtangging ng isip ng masama laban sa Kanya. Kasi minsan, hindi mawala sa ating puso't isipan yung makasakit sa atin. Naglalaro sa isipan natin kahit na malayo na siya. Meron ka pa rin damdamin na hindi tama. Di po ba? Gaya na ipinakita ng Diyos, ang Kanyang aktibong pagmamahal sa magitan ni Kristo, dapat din nating ipakita ito sa matibay na pagsisikap na magmahal, magbigay, at unahin ang iba.
maaring baliwalain ng ating pagsisikap o baka hindi tanggaping niabot ang iyong kamay. Ngunit, hindi nito binabago ang utos, di ba? Ano ang utos? Ang utos ay mamuhay ng may pagmamahal. Ito ang sinabi ng banal na Espiritu sa Roma, Kabanata 12. Tungkol sa ganitong pamumuhay, huwag gumanti ng masama sa masama. Kung maaari, at ayon sa inyong kakayahan, mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang lahat ng tao. Huwag kayong magiganti. Huwag kayong magpadala sa masama. Kundi, pagtagumpayan ninyo ang masama sa pamagitan ng mabuti. Yan po ang sinasabi ng Aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 17, 18 at talatang 21. Dito po tayo magtatapos. Minsan, napakahirap ng ibalik ang nasirang relasyon. Maaaring hindi tumugon ng iba sa ating pagsisikap na makipagkasundo. Totoo, hindi maibabalik ang nakaraan, lalo na sa pamilya o sa simbahan. Ang mga sugat ay maaaring sobrang lalim. At ang mga epekto nito ay maaaring tumagal ng panghabang buhay. Ngunit, dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pagmamahal ni Kristo, hanggat makakaya natin, dapat tayong magsikap na mapatawad. Nang totoo, ang mga pagsisikap na ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na magpatawad at nagpapakita sa tunay tayong mga anak ng ating mapagmahal na Ama. Sa kanyang kamanghamanghang biyaya, pinagtawad tayo ng Diyos. At sa kanyang biyaya, tinulungan tayong mamuhay ng may kapayapaan at iwan ang kasalanan ng iba. Kaya't manalangin tayo. Ang sabi po, Ama, sa iyong awa, patawarin mo kami. At sa iyong awa, tulungan mo kaming magpatawad. Alang-alang kay Jesus. Amen. Tayo po muna saglit tayo yung manalangin. Pinupuri ka namin, dinalakila ang banal. Maraming salamat po sa hapong ito. Sa pagbibigay mo sa amin ng tunay na kung paano kami ay iyong pinatawad, na kung paano kami ay magpatawad. Ipinakita mo sa iyong aralin na ang Ama namin na itinuro mo sa bawat sa amin, na nakatala sa banal na kasulatan, ay hindi pala ganun yung kasimple, kundi ito talaga ay napakabigat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng tinuro mo sa amin sa hapong ito. Naway ito'y aming magamit sa aming buhay, magamit namin ito at aminin namin katulad ng inyong tuturong panalangin, kami ay makasalanan. Salamat po, Ama, sa hapong ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.